Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ang pag-uusapan po natin ngayong episode ay yung tungkol sa Secrecy of Bank Deposits Act under Republic Act 1405. Ito ay isang batas na inakda way back early 1950s pa to. So may kaedaran na tong batas na to tungkol sa Secrecy of Bank Deposits. Pag-uusapan natin to dahil ito po ay konektado doon sa nangyari kahapon ng hapon dyan sa Quad Committee tungkol sa pagdinig ng extrajudicial killings in aid of legislation. So isa nga sa mga naging imbitadong resources speakers ay si Sonny Trillanes, si former President Duterte, si Senator Laila de Lima at si Attorney Chel Jokno. Ang pagdinig ay nag-umpisa bandang alas 10 ng umaga at natapos hating gabi na. At itong si former Senator Trillanes ay nagbigay ng kanyang pahayag or statement bandang hapon na. At dumating dito sa punto na challenge ni Sonny Trillanes si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pirmahan yung kanyang waiver of secrecy of bank deposit dito sa sa BPI sa Julia Vargas Avenue branch sa Ortigas Business Center. Medyo malapit yan dito sa opisina ko and in fact may account din ako doon sa bangko na yan eh. At kung matatandaan nyo, way back 2016, itong si Sonny Trillanes, bago pa yata mag-umpisa yung presidential campaign, ay hinamon na tong si Rodrigo Roa Duterte na pirmahan yung waiver at upang makakuha siya ng mga important information from this BPI branch sa Julia Vargas at para malaman daw ng publiko kung siya ay may mga tinatagong ill-gotten wealth. No, dahil ang duda dito ni Sonny Trillanes, dito nakadeposito yung mga proceeds from illegal activities of the former president. At yun nga, pero hindi nagtagumpay si Sonny Trillanes sapagkat hindi pumirma ng waiver itong si former President Rodrigo Duterte. Hanggang dumating ngayon sa punto na naimbitahan si Duterte sa Quadcom Committee regarding the extrajudicial killings at kahapon nga umaten si Sonny Trillanes. At nung siya nga ay nabigyan ng pagkakataon na magsalita, ay dumating do sa punto na hinamon niya si Duterte na pirmahan yung waiver of bank deposit doon sa BPI, Julia Vargas Avenue branch. At hindi pumayag si Duterte, papayag nga lang daw siya sa isang kondisyon na itong si Sonny Trillanes ay pahihintulutan siyang sampalin si Trillanes sa harap ng publiko. So sasampalin daw sa harap ng publiko si Sonny Trillanes. At ang naging kasagutan nitong si Sonny Trillanes ay sige, halika, sampalin mo ako. So instead na tumayo at sampalin si Sonny Trillanes, ang ginawa nitong si Digong ay dinampot yung mikropono at inambang yung ibabato kay Sonny Trillanes. So nagkaroon ng komosyon, medyo nagkaroon ng konting kaguluhan doon sa Quadcom Committee. Mabuti na lamang may mga mabibilis ang kamay. Ang alam ko yung katabing abogado ni Digong ang biglang humawak doon sa kamay niya. Kasi mukhang nagulat sila, baka mamaya ibato nga, gulo yon dahil pero mapapansin mo, cool na cool si Sonny Trillanes, nakangiti lang kay Digong Duterte. At siya nga ay may nagbulong at tumayo at lumipat ng upuan doon sa medyo malayo at baka nga biglang batuin ng mikropono, tamaan yung tao. So mapapansin mo doon, medyo nagulat si Laila de Lima dahil napapagitnaan siya nung dalawang nagsisigawan kahapon. Anyway, so hindi pa rin pumirma ng waiver itong si Digong. Alam niyo po kasi ang aligasyon kasi ni Sonny Trillanes, yun nga nasabi ko kanina, lahat ng proceeds, lahat ng pera ni Digong na nanggagaling sa mga illegal activities niya allegedly, lalong-lalo na yung mga nanggagaling daw sa droga ay dito na idideposito. Nung una itinanggi to ni Digong na wala siyang bank account dito sa BPI Julia Vargas branch.
Pero nung nagdeposito si Sunny Trillanes upang tingnan kung existing yung account, aba, pumasok yung yung deposito. So, na-confirm niya. Merong account si Rodrigo Duterte doon sa BPI. At hindi nga siya naging successful na mapapirmahan yung waiver. Ngayon, eto ngayon. Ano ba ang importansya ng pagpirma sa waiver o the bank deposit of Rodrigo Roa Duterte? At ano ba ang sinasabi ng Republic Act 1405 na kung tawagin natin ay Secrecy of Bank Deposit Act? Alam nyo yung Secrecy of Bank Deposits Act in the Philippines states that all deposits of whatever nature, including investments in government bonds, are considered absolutely confidential. So, absolutely confidential yan. Hindi ka basta-basta makakakuha ng impormasyon dyan. So, ang ibig sabihin nito, yung mga bangko, kapag sila ay may mga depositors, no, hindi sila pinapayagan ng batas na to na mag-disclose ng information to anyone, including government agencies, unless na lamang may written permission ang depositor na magbigay ng information sa isang tao. Katulad nitong ginagawa ni Trillanes kahapon. Gusto niya pumirma si Digong Duterte ng written permission at nang madiscover na kung talagang may laman ba yan o wala o may meron bang malaking halagang dinideposito dyan regularly o wala naman palang laman. So, ang gusto ni Trillanes, pag pinirmahan yung written permission ni Duterte, dadalhin niya to sa BPI at kukunin niya yung mga transaction. Kahit na withdraw na yan, lahat, no? Makikita yung mga previous transactions during the last few years at ito magbibigay sa kanya ng ebidensya kung totoo yung kanyang mga akusasyon at aligasyon laban sa dating Pangulo na malalaking halaga ang dinideposito niya dito at allegedly ang mga perang ito ay nanggagaling sa mga illegal activities like yung mga transaction tungkol sa droga. So, kung wala yung written permission, belat ka, hindi ka makakakuha ng informasyon dahil yan ay prohibited by law. Ngayon, although masyadong confidential yan, absolute nga yung confidentiality of the bank deposit, but there are some exceptions to this law. Like for instance, no, yung written permission nga. At pangalawa dyan, kung merong impeachment case filed against the public official. Kaso hindi na presidente si Digong. Sana nung presidente siya, kung nakapagsampa sana ng impeachment, yun mapapayagan na mabuksan yung kanyang bank deposit at malaman yung mga transaksyon. Kaso wala. Pangatlo dito, yung kung may litigation, may pending litigation sa korte at yung korte mag-i-issue ng order yan to the bank to disclose the information sa mga nagdidemanda at pati na dun sa korte at nang malaman kung may katotohanan yung mga aligasyon sa malalaking deposito na nanggaling sa mga illegal activities. Kung pang-apat ay yung anti-money laundering, no? The anti-money laundering council can order the bank to disclose the information. Kung talagang may nakapending ng action, legal action at nakarating na sa AMLA, ayan, pwedeng utusan ang bangko upang mag-disclose ng information about the bank account of Rodrigo Duterte. Pero kung hindi mo yung apat na sitwasyon na yan, kung hindi magaganap, hindi mo talaga mapapa-disclose yung information dun sa bank account ni Rodrigo Duterte sa BPI Ortigas branch. Yung Secrecy of Bank Deposits Act is actually subject to many criticisms dahil ito ay it hinders the investigations of financial crimes and corruption in the government. Sabi ng mga critics dito, ito daw ay nagsisilbing taguan ng mga corrupt public officials at lalong-lalo na ng mga kriminal. At ito ang mga government officials, no, dahil dito sa Secrecy of Bank Deposit Act,
ay nakakapagtago at nakakaiwas sa accountability nila sa taong bayan. At despite so many criticisms, the law remains to effect, no? It remains in effect in the Philippines. At maraming ang panawagan na kinakailangan na magkaroon ng amyenda or revision or reforms regarding this Secrecy of Bank Deposits Act. Lalong-lalo na ngayon na nasa digital age na tayo, na napakadaling mag-move ng pera from one bank account to another by a mere click lang doon sa mga app na yan, biglang maglalaho yung deposito from one bank to another bank. No, so it is about time na magkaroon ng revision or reforms in this Secrecy of Bank Deposits Act. Although alam naman natin yung kahalagahan ng secrecy at confidentiality ng ating mga deposito sa bangko. But the present situation, no, ng ating bansa ngayon, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo, no, considering the digital age na tayo, masyado ng advance yung technology, it is about time that reforms must be instituted regarding the secrecy of bank deposits. Maraming salamat po.